of salvation. Somebody ought to go right out and help to bring them in. Somebody ought to go right out and help to bring them in. Somebody ought to preach salvation to a world in sin. Go preach it. There is not a doubt about it, you can win. And if you're really gonna do it, now's the time to begin. Go out and preach the word of Jesus, preach it far and wide. Don't ever be a doubting Thomas, God will be your guide. And you can be a witness and a blessing to men. So brother, go right out and help to bring the wonders in. Somebody ought to tell the wondrous story, how Jesus died for fallen man. Somebody ought to volunteer for Jesus. Somebody ought to go right out and help to bring them in. Somebody ought to go right out and help to bring them in. Somebody ought to preach salvation to a world in sin. Go preach it. There is not a doubt about it, you can win. And if you're really gonna do it, now's the time to begin. Go out and preach the word of Jesus, preach it far and wide. Don't ever be a doubting Thomas, God will be your guide. And you can be a witness and a blessing to men. So brother, go right out and help to bring the wonders in. Somebody ought to go right out and help to bring them in. Somebody ought to preach salvation to a world in sin. Go preach it. There is not a doubt about it, you can win. And if you're really gonna do it, now's the time to begin. Go out and preach the word of Jesus, preach it far and wide. Don't ever be a doubting Thomas, God will be your guide. And you can be a witness and a blessing to men. So brother, go right out and help to bring the wonders in. Thirsty woman who was drawing from a well. Her life was ruined and wasted, and her soul was bound for hell.
Oh, but then she met the master, and he told her of her sin. He said, if you'll drink this water, you'll never thirst again. There is a river that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to this water. There is Okay. Magandang gabi sa bawat isa. At bago tayo mag-start sa ating doctrine class, we will be talking about the immutability of God. And by the way, next Friday we'll start with a doctrine class about salvation, the doctrine of salvation. Magandang ito mapag-aralan din, malaman natin ano yung mga different terms, theological terms na ginagamit sa doctrine of salvation. Pero ngayon, we will be talking about the immutability of God. Sandali tayo ay mananalangin. Okay, magandang gabi sa lahat ng ating mga kasama sa live stream. I see Sister Edwilyn, si Brother Jude, si Sarah, at meron pang iba na hindi makita yung kanilang mga pangalan. Sige, tayo ay sandali tayo ay testing. Okay, sige, tayo ay sandali mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon muli pinagkaloob mo po sa amin na kami po ay mag-aral ng isang katangian niyo po. Alam namin po na limitado ang aming malalaman patungkol sa inyong isa sa attributes na kayo lang ang meron nito. Subalit ay pagkalooban nyo kami ng unawa, maintindihan namin ang lesson na ito upang lalo namin, O Diyos, na ma-appreciate, lalo namin na kami magbigay ng pagrespeto, paggalang sa inyo, sa inyong katangian, kayo na bilang aming Diyos. Samahan, pangunahan niyo po kami, Banal na Espiritu. May mga babasahin, mga tatalakayin. Pagkalooban niyo kami ng pangunawa, Panginoon, maintindihan namin ito. Maging sa aking pagtuturo, Panginoon, ako ay kapos sa kaalaman. Pagkalooban niyo ako ng wisdom, karunungan, mga salitang sasabihin, at higit sa lahat kapangyarihan
upang maituro itong lesson na ito sa naisin niyo po ngayong gabing ito, Panginoon. Samahan niyo kami, kayo ay siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. At ito, O Diyos, aming dinadalangin din, Panginoon, aming pasasalamat sa tagumpay ng procedure o operation ni Sister Iris. Kayo, O Diyos, ang lubusang magpagaling sa kanya, mabilis siyang makarecover ayon sa iyong biyaya at paggabay, Panginoon. Lahat ito amin dalangin may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. We'll be talking about the immutability of God. So ito ay isa sa attribute ng Diyos na hindi niya ito ay pwedeng i-share sa iba. May mga attributes ang Panginoon na ito ay naisi-share lalo na sa ating mga kanyang mga nilalang, kagaya ng pag-ibig, ng habag, at isa itong immutability na katangian niya na siya lang ang meron nito. Kagaya ng omnipotent, omnipresent, and omniscience. Yun, siya lang ang meron yun. At isa rin itong immutability of God. So, this is one of the divine perfections which is not sufficiently pondered. Ibig sabihin na hindi na madalas hindi nabibigyan ng pansin. At madalas nga na ikokot lang na ang Diyos ay pag-ibig. At merong ang iba nagsasabi, dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya, ibig sabihin hindi niya hayaan ng tao mapunta sa impyerno sapagkat siya'y Diyos ng pag-ibig. Pero nakalimutan ng iba na ang Diyos ay Diyos din ng hustisya. At yan ang dahilan kung bakit ang tao ay hinatulan mapunta sa impyerno sapagkat ang tao ay makasalanan. Kaya itong mga bagay na ito ay napakahirap o hindi basta maintindihan ng simpleng tao, maliban lang na talagang siya ay kasihan ng Diyos para ito'y kanyang, ibig sabihin, maipaintindi sa kanya. At ang tanging nagpapaintindi sa atin ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Lalo na sa bawat anak ng Diyos, isa sa dahilan bakit mayroong banal na Espiritu na nananahan sa atin ay upang ating maunawaan ang mga bagay na hindi natin basta maintindihan. Tanging ang banal na Espiritu ang nagpapaintindi sa atin. Ngayon, itong tatalakayan natin, kaya nga ito yung isa sa not sufficiently pondered, hindi na pabibigyan ng pansin. So, it is one of the excellencies, kagalang-galang, o mga isang katangiang kagalang-galang na meron ng Diyos, one of the excellencies of the Creator, which distinguishes Him from all His creatures. Kaya pinapakita ang kanyang pagkakaiba sa atin na kanyang mga nilalang. Bagamat alam natin may mga tao na sa tingin nila sila ang Diyos ng kanilang sarili at ito ay yung mga ganitong kaisipan, ito na nga yung mga isa sa mga bunga ng ating pagiging makasalanan ay yung pagiging makasarili. At hindi natin bilang tao na-appreciate yung kadakilaan ng Diyos. Kaya nga kung ano-ano mga iniisip ng tao na isa doon ay yung ang tao, he or she can create his or her own God.
Pero buti na lang merong Biblia na nagtuturo sa atin ng tamang dapat ating iisipin, lalo na patungkol sa ating Diyos. Kaya nga, it is one of the excellencies of the Creator which distinguishes Him from all His creatures. God is perpetually the same. Ibig sabihin, isang narinig ko itong perpetually or perpetuity. Ibig sabihin, kung ikukumpara natin doon sa church na itinayo ng Panginoon, meron siyang perpetuity. Ibig sabihin, tuloy-tuloy siya. Hindi siya naputol, kagaya ng turo ng mga INC na ang itinayo raw ng Panginoon ay natalikod. Kaya kaya meron daw isang sinugo mula sa east na yung tinawag nilang anghel na si Felix Manalo. Subalit hindi yun totoo. Kagaya rin nito, perpetually the same. Ibig sabihin kung paano siya noon ay ganun pa rin siya ngayon. Kaya nga 'di ba may talata tayo, He's the same yesterday, today, and forever. So God is perpetually the same. Subject to no change. Hindi siya pwedeng ilagay sa isang kalagayan na mababago o nagbabago. Subject to no change in His being, bilang Diyos. Hindi siya subject na magbago o nababago o maging sa kanyang mga attributes o mga katangian. Hindi siya nagbabago. O sa kanyang, sabi niya dyan, or determination o sa kanyang mga ginagawang pagpapasya. Hindi siya nagbabago. So, subject to no change. Therefore, God is compared to a rock. So, ikinumpara siya sa isang bato compared to a rock. Nandiyan niya sa Deuteronomy 32:4. At which remains immovable. Hindi pwedeng galawin. Hindi pwedeng magalaw. Kahit anong gawin mo, hindi siya matitinag. Kaya sabi nga niya dito, when the entire ocean surrounding it is continually in a fluctuating state. Ibig sabihin yung galaw sa paligid ng bato ng mga tubig o yung ocean, hindi niya kayang matinag yung bato. Kaya nga, which remains immovable. So when the entire ocean surrounding it is continually in a fluctuating state. Even so, though all creatures are subject to change, tayo yung creature, we are subject to change. God is immutable. Hindi siya nagbabago. Kung paano siya Diyos noon, Diyos din siya ngayon, at Diyos siya magpakailanman. Kaya doon pa lang makita natin ang pagkakaiba natin sa Diyos na naglalang sa atin. Tayo, we are subject to change, pabago-bago, but not God. So even so, sabi niya dyan, ayan, so God is immutable because God has no beginning. God has no beginning and no ending. Walang pasimula, walang katapusan. He cannot change. Hindi niya walang pagbabago. He is everlastingly, sabi ng James 1:17, the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So ilang bagay meron tayong mapapansin dito. Una, God is immutable in His essence. Ano ba yung essence? Yung kanyang kakanyahan. His nature.
and being are infinite. Tayo, finite tayo. We are finite beings. Infinite. Walang katapusan. Walang pasimula, walang katapusan. And so, sa dahil ganon ang katangian ng Diyos, immutable in His essence, so ibig sabihin, He is subject to no mutations. Ano ba yung mutations? Yung pagbabago. Di ba yung balita tungkol doon sa COVID-19, nag-mutate daw. Ngayon na iba nang meron ng ibang COVID. Nag-mutate. Nag-iiba na siya ng marahil ng hugis, nag-iiba ng kilos, nag-iiba ng lakas niya. Yun, nag-mutate. Ano pa bang pwedeng ma-example natin na nag-mutate? Yung constantly nag-mutate yung tuko, yung naririnig natin dito ng tuko, di ba? Nagpapalit ng balat. Nag-iiba ng kulay ng balat. Ganon din, di ba, yung tinatawag natin, ano ba yan? Anyango? Ano ba yung anyango? Chameleon. Yun, di ba? Kung saan siya tumapat o saan siya kumapit, yun ang nagiging kulay niya. Pero meron ding mga hayop na talagang nag-mutate, ibig sabihin, nag-iiba na siya ng forma, nag-iiba na ng hugis, nag-mutate. So there never was a time, walang panahon, ibig sabihin, there never was a time when He was not. There never will come a time when He shall cease to be. Walang panahon na ganun mangyayari. Kasi nga, even time ay subject sa Panginoon. Tayo, we are in time. Pero ang Diyos ay out of time. Labas siya sa ating oras. Labas siya sa ating panahon. Yan yung ating Diyos. Kaya He is not affected of our time. Ang tingin nga ng Diyos ang tawag ng isang mga ngaral ay the eternal now. Ibig sabihin, sa tingin niya, sa isang tingin niya, yung tingin niya ngayon, kita niya yung past, kita niya yung present, kita niya yung future, all at the same time. Ang hirap unawain, no? Talagang mahirap unawain. May mga bagay meron ng Diyos talagang hindi natin basta mauunawaan. Maliban itong mga bagay na Kanyang inilahad sa Biblia. Yun yung ating paniwalaan. So wag tayong mag-dwell doon sa mga bagay na hindi naman niya itinuturo sa Bible. Merong ibang ganun kasing mga tao, yun ang kanilang sinasaliksik, yung hindi malaman yung nag-iisip pa sila ng kung ano pang iniisip nila. Minsan kabaliktaran. Kaya madalas ang nangyayari, naliligaw sila. Kaya tayo, buti na lang merong Bible, hindi tayo maliligaw hanggat tayo ay nag-aaral, inaalam ang mga bagay patungkol sa Diyos na nakatala sa Biblia. Okay, so God has neither evolved, grown, nor improved. Hindi kagaya niya ng mga gamit ngayon, di ba? Nag-aano nga, di ba? Iba nag-a-update. Yung cellphone mo, di ba? Minsan may nagpa-flash dyan for updating. Ang Diyos hindi niya kailangan yun nag-a-update. Kasi nga, tingin niya isa lang sa lahat. Siya yung makapangyarihan sa lahat. So, all that He is today, kung ano siya ngayon, He has ever been and ever will be. Kaya, wag nating sabihin, iba kasi ang trato ng Diyos
doon sa mga tao, doon sa maunang panahon. Iba yung trato ng Diyos ngayon sa atin at pwedeng iba yung trato niya sa ibang panahon. Hindi. He is the same. Hindi siya nagbabago. So, all that He is today, He has ever been and ever will be. Kaya nga sabi niya sa Malakay 3:6, I am the Lord, I change not. Yung mga ganyang declaration ng Diyos, yan ay yung mga bagay na hindi na natin tatanungin pa. Kaya minsan ang tao nagkakaroon ng doubt sapagkat direct and clear declaration of God, of Himself, ay kino-question pa ng mga tao. So, sinabi ng Diyos, siya yung Diyos, siya yung Panginoon, hindi nagbabago. Di yun yung tanggapin natin. Sapagkat yan ang sabi ng Diyos. So, I am the Lord, I change not, is His own unqualified affirmation. He cannot change for the better, for He is already perfect. Hindi siya yung, parang kagaya sa tao na, mag-ayos ka naman, maging better ka naman tomorrow, hindi kagaya ngayon. Hindi ganun ang Diyos, hindi yung, ito ang Diyos ngayon, tapos bukas siguro, better, we have a better God tomorrow. Hindi. He cannot change for the better, for He is already perfect. Being perfect, He cannot change for the worse, neither He cannot change for the worse. So altogether, unaffected by anything outside Himself, improvement or deterioration is impossible, imposible na mag-deteriorate ang Diyos. Imposible na siya ay maapektuhan ng anumang mga bagay. So He is perpetually the same. He only can say, di ba naalala niyo yon? Tinatanong ni Moses, anong sasabihin ko, anong pangalan niyo? Ang sabi niya, I am that I am. Sabi sa Exodus 3:14. So, He is altogether uninfluenced. Ano ibig sabihin yung uninfluenced? Hindi siya naiimpluwensyahan ng anumang bagay, ng anumang kanyang nilalang, o ano pa man sitwasyon. Hindi siya pwedeng maimpluwensyahan. He is altogether uninfluenced by the flight of time. Kasi nga, He is out of our time. There is no wrinkle, o walang kulubot, no wrinkle upon the brow of eternity. Walang kulubot sa eternidad. Therefore, His power can never diminish. His power can never diminish, nor His glory ever fade. Mapapansin natin yan sa atin, di ba? Kagaya na lang itong cellphone. Kailangan mo lagi i-charge. Hindi pwedeng hindi mo siya i-charge. Meron siyang life, pero pag nalobat ka na, kailangan mong i-charge. Tayong tao, tayo ay nagbabago, tumatanda, nangihina, nagkakasakit. Ang Diyos, His power can never diminish. Diba? Kaya sa ating tao, pag bata pa, malakas, hanggang magka-teenager, malakas siya. Hindi parang hindi tatanda. Pero dadating din yung time na tatanda rin siya. Kagaya namin, matanda na. So, nor His glory ever fade. Kahit kailan hindi kumukupas
ang kaluwalhatian ng Diyos. Wag na wag sasagi sa isip natin na parang, kasi minsan may nangyayari sa buhay natin parang iniisip pa natin, nasan ba ang Diyos? Bakit parang nangyari, pinahintulutan nangyari ito sa akin? Minsan ganun tayo, di ba? Kung ano man mangyari sa atin, una sa lahat, hindi lingid sa Diyos yon. But it does not mean na ang tawag ito, na hinayaan lang ng Diyos mangyari sa atin yon. May dahilan ng Diyos ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. So, therefore His power never diminish, nor His glory ever fade. So, secondly, so first, God is immutable in His essence. Secondly, God is immutable in His attributes. Kanyang mga katangian, immutable, hindi nagbabago. Whatever the attributes of God were before the universe was called into existence, they are precisely the same now. Yun na nga yun na kung yung maarok lang ng isip natin how fresh God was then, He is still fresh today and even tomorrow. So, yung anuman yung katangian niya noon, hindi dahil sa sobrang tagal na, sa atin kasi tingin natin matagal na Kasi nga nasa loob tayo ng time. Kaya sinusukat natin yung time. Pag sinabi nating 1900, sa atin napakatagal na yon kasi ngayon 2026 na. Pero sa Diyos, isa lang yon. Ganun sa ating kaisipan na parang napakatagal na minsan ganun tayo, baka pumupas na yung ating Diyos. Hindi nga siya nagbabago. Ano yung lakas niya noon, yan din yung lakas niya ngayon. So God, whatever the attributes of God were before the universe was called into existence, they are precisely the same now and will remain so forever. Yun. So necessarily so, for they are the very perfections, the essential qualities of His being. Mga qualities ng kanyang pagiging Diyos. Semper idem. Ano ibig sabihin nun? Always the same. Is written across every one of them. So, ibig sabihin, sa anumang mga katangian ng Diyos, naka-akda doon, nakakasama doon, na yung kung yung kanyang omnipower or omnipotent ay hindi yun na-diminish. Yung kanyang omnipresence hindi rin, or even His omniscience. So, is written across every one of them. His power is unabated. His wisdom undiminished. Hindi nababawasan. Diba? Daming humihingi ng wisdom sa Diyos. Kahit gaano pang hingin ng tao na wisdom sa Diyos, hindi mababawasan yung wisdom ng Diyos. Undiminished. His holiness, unsullied. Ibig sabihin, walang dungis. Kahit kapatak na dungis ay wala. So the attributes of God can no more change than the deity can cease to be. His veracity is immutable
For His word is, ano sabi sa Psalms 119:89? Forever settled in heaven. So, even His love is eternal. Yung kanyang pag-ibig. Kahit na ito yung pinag-uusapan ng maraming tao, ang pag-ibig ng Diyos, pero itong pag-ibig ng Diyos hindi nababawasan. Also, it's eternal. Sabi niya doon sa Jeremiah 31:3, I have loved thee with an everlasting love. And then having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Sabi ng John 13:1. So his mercy, even his mercy ceases not, for it is everlasting. Kaya yung habag ng Diyos, hindi yan nawawala. Pwedeng maranasan ng bawat tao yung kahabagan ng Diyos. So nakita natin, God is immutable in His essence. Number 2, God is immutable in His attributes. And then number 3, God is immutable in His counsel, yung kanyang payo. Counsel is immutable. His will, yung kalooban niya, never varies. Walang parang, di ba, mayroong variety. Kunyari, naalala ko doon sa Mandarin nagkaroon ng festival doon Iba-ibang variety ng coffee. Iba-ibang variety. Pero yung kalooban ng Diyos, walang never varies. Perhaps some are ready to object. Ito, marami itong iniisip ng mga tao, lalo na yung naghahanap ng, yung may mga taong naghahanap ng mali sa Bible. Ito isa rin. Perhaps some are ready to object when we read, ano sabi doon? It repented the Lord that He had made man. O kala ko ba hindi nagbabago ang Diyos? Ano itong ibig niya sabihin? It repented the Lord that He had made man. Sabi doon sa Genesis 6:6. So, kailangan maingat, tignan yung mabuti ito at basa-basahin yung lagi kasi nandito yun, babasahin natin ngayon. Our first reply is, do the scripture contradicts themselves? Meron bang contradiction sa Bible? No, that cannot be. Sabi dun sa Numbers 23:19 is very plain. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. So ito kinakapitalize ito kasi yung salitang repent. Ating tandaan, ang Diyos ay nagpasulat sa Biblia ng mga tinatawag na anthropomorphical expression. Ibig sabihin, para maintindihan nating tao na yung salita. Kasi pag sinabi nating repent, akala natin yung nagbago. Pag ito ay i-ascribe mo sa Diyos, hindi yun ang ibig sabihin na nagbago siya. The explanation is simple. When speaking of Himself, God frequently accommodates His language, yung kanyang lengguwahe, accommodates His language to our limited capacities. Yun yung para lang maiintindihan natin. So, He described Himself as clothed with bodily members as eyes, ears, and hands. Diba sabi ng Bible, God is a spirit. Bakit may mga nababasa tayong the hand of God? Yun kasi para lang maintindihan natin. The eyes of the Lord, di ba? The eyes of God is on every place. Para lang maarok natin sa ating kaisipan. Ma-describe natin sa ating isip. So, He speaks of Himself as waking sa Psalm 78:65.
as rising early sa Jeremiah 7:13. Yet, he neither slumbers nor sleeps. Tumira, no? Yan pa isa. I-imaginein mo, ibig sabihin, yan ng Diyos. Pero sabi dyan, may verse na gumigising, bumabangon early in the morning ang Diyos. Pero sabi naman dito, neither slumbers nor sleeps. Itong mga words na ito, ang tawag dito anthropomorphical expressions na para lang maintindihan nating tao. So when he institutes a change in his dealings with men, he describes his course of conduct as repenting. So yes, God is immutable in his counsel. The gifts and calling of God are without repentance, sabi sa Romans 11:29. So it must be so, for he is in one mind, and who can turn him? And what his soul desireth, even that he do it. Change and decay in all around we see, may he who changeth not abide with thee. Just parang ano yan, expression o parang praise. God's purpose, yung layunin ng Diyos, God's purpose never alters. Yung layunin niya, hindi pwedeng ma-alter kung ano yung layunin niya o ano yung nais niya. One of two things causes a man to change his mind. Sa tao, no? Change his mind and reverse his plans. Maring want of foresight dahil sa kapos, want of foresight. Gusto niya nung maintindihan. To anticipate everything. Or lack of power to execute them. But as God is both omniscient and omnipotent, there is never any need for Him to revise His decrees. Walang pwedeng, ibig sabihin dahil siya ay omniscient and omnipotent, never na kailangan niyang i-revise yung layunin niya sa tao. So, no. The counsel of the Lord standeth forever. The thoughts of His heart to all generations. Psalms 33:11. So therefore we read, mabasa natin, the immutability of His counsel. Nandiyan yan sa Hebrews 6:17. So here, we may perceive the infinite distance which separates the highest creature from the Creator. Makita natin, we may perceive yung layo, yung distansya. Infinite, ang sabi dito, infinite distance na naghihiwalay. Sino man yung, who is the highest creature? Yun yung tao. From the Creator. So, creaturehood and mutability are correlative terms. If the creature was not mutable by nature, kung yung creature na yon hindi siya pwedeng mag-mutate, wala siyang nature na mag-mutate, it would not be a creature. It would be God. Kaya nga, ganon ang pagkakaiba, ang hiwalay natin sa Diyos. God does not change, does not mutate. Hindi kagaya nating creature, ang creature nag-mutate. Okay. By nature, we tend to nothing as we came from nothing. So nothing stays our annihilation but the will and sustaining power of God. So none can sustain himself a single moment. We are entirely dependent
on the Creator, for every breath withdraw. Ganyan tayong tao. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi tayo pwedeng mag-solo. Sabihin natin, basta akong bahala sa sarili ko. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Biro mo yung kayabangan ng tao para sabihin yun. Yun ay isa sa mga produkto ng pagiging ang tao'y makasalanan. Maraming naging resulta yan eh. At isa yon yung pagiging selfish. Yung pag-aakala na siya yung Diyos ng kanyang sarili. So, sabi niya diyan na we are entirely dependent on the Creator for every breath we draw. We gladly own with the psalmist. Anong sabi ng psalmist? Thou holdeth our soul in life. Psalm 66:9. So the realization of this ought to make us lie down. Ito ibig sabihin, ma-realize natin. Sabi niya dyan, the realization of this ought to make us lie down under a sense of our own nothingness in the presence of Him, in whom we live and move and have our being. Wala tayo, zero tayo. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Diyos. Yun ang isa dito na dapat ma-realize natin. Kaya mas lalo dapat lagi tayo on a constant, not only fellowship with the Lord, but fellowship with His Word, fellowship with the Holy Spirit, para hindi tayo maligaw, hindi tayo magmalaki, hindi tayo maging makasarili. Kasi by nature, yun na nga tayo eh. Kaya mas lalo tayo dapat maging dependent sa ating Diyos. So as fallen creatures, we are not only mutable, hindi lang tayo nagbabago, but also everything in us is opposed to God. Kaya nga 'di ba sabi ng Bible, walang naghahanap sa Diyos because of our nature as sinners. All the things that we do are all opposed to God. So as such, we are wandering stars, sabi sa Jude 13. So out of our proper orbit, parang ang star na wala sa kanyang orbit. The wicked are like the troubled sea when it cannot rest, sabi sa Isaiah 57:20. So fallen man is inconstant. Bago, hindi constant. The words of Jacob concerning Reuben apply with full force to all of Adam's descendants. Unstable as water. Yan ang sabi niya dyan. Unstable as water. Genesis 49:4. Thus, it is not only a mark of piety, but also the part of wisdom to heed that injunction, cease ye from man. Isaiah 2:22. So, no human being is to be dependent on. Put not, sabi sa Psalms 146:3, put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom is no help. If I disobey God, then I deserve to be deceived and disappointed by my fellows. People who like you today may hate you tomorrow. Babago-bago nga eh. The multitude who cried, Hosanna to the Son of David, speedily changed to, away with him, crucify him. Biro mo, no? Sila na sumisigaw ng Hosanna to the Son of David. Tapos biglang may naging kabaliktaran. Sumisigaw na sila,
away with him or crucify him. Ano sabi nila? Palayain si Barabas, ipako sa krus si Kristo. Biro mo yun, no? Here is solid comfort. Magkaroon tayo ng comfort dito. Human nature cannot be relied upon. Okay. Malinaw yan. But God can. Amen? However unstable I may be, however fickle my friends may prove, God changes not. So if He varied as we do, kung siya'y katulad lang natin that varies, if He willed one thing today and another tomorrow, if He were controlled by caprice, yung kanyang kapritsyo, who could confide in Him? But He is ever the same. Amen? Kaya pwede nga natin siyang lapitan lagi. His purpose is fixed. Yung layunin niya. Di na nababawasan. Permanente. Fixed. His will stable. Matatag. His word, yung salita niya, sure. Sigurado. Here then is a rock on which we may fix our feet while the mighty torrent sweeps away everything around us. Naalala niyo yung bahay na itinayo, di ba, sa bato? Dahil itinayo sa bato, dumating ang bagyo, dumating ang lahat, malakas na ulan, malakas na alon, hindi natinag yung bahay na nakatayo sa bato. Yung bahay na nakatayo sa buhangin, parehas naranasan yung bagyo na naranasan ng bahay na nakatayo sa bato. Ang pagkakaiba lang, nagiba yung bahay na nakatayo sa buhangin. So, here then is a rock on which we may fix our feet while the mighty torrent sweeps away everything around us. The permanence of God's character guarantees the fulfillment of His promises. Di ba? May mga pangako ang Diyos. Ang garantiya niyan ay, ang katibayan niyan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya ano yung pinangako niya yun, tutuparin niya yun. So for the mountains, sabi niya, Isaiah 54:10, for the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the Lord that hath mercy on thee. So here is encouragement to prayer. Kanina, here is solid comfort. Now, here is encouragement to prayer. What comfort would it be to pray to a God that like the chameleon? Yung ano yan? Yung unyango. The chameleon, change color every moment. Who would put up a petition to an earthly prince that was so mutable as to grant a petition one day and deny it another? Ito yung malaking dyan contention sa ating nakagasnan na reliyon. Tumatawag sila, nakatingin sila doon sa rebulto na inaakala nilang nagre-represent sa kanilang Diyos. May nagkiklaim, di ba? Mga nagkiklaim, sumagot daw ang Diyos sa kanila. Tinugon daw ng Diyos ang kanilang mga itinawag sa Diyos. Ating tandaan, meron ding isang Diyos, ang Diyos nitong sanlibutan, na pwedeng dayain ang sino mang tao. Kaya kita nyo gaano karaming tao ang dinadaya ng kaaway. Sabihin na natin dito sa ating bansa, gaano karami ang ating nakagisnang
ang mga tao doon sa atin nakagis ng reliyon. Biro mo, no? Ganun karami. Kaya dapat lalo tayong magpasalamat na biyayaan tayo ng kaligtasan eh. Amen? So, should someone ask what is the use of praying to one whose will is already fixed? We answer because He requires it. What blessings has God promised without our seeking them? If we ask anything according to His will, sabi ng 1 John 5:14, He heareth us. He has willed everything that is for His child's good. Lahat sa ikabubuti ng kanyang mga anak sa atin, ng mga nilalang niyang kanya nang iniligtas. To ask for anything contrary to His will is not prayer, but rank rebellion. Kaya lagi natin sinasabi, ayon po sa inyong kalooban, Panginoon, pag tayo'y nagpe-pray. So here is terror for the wicked. Nakita natin yung may comfort, may solid comfort, may encouragement. Ano? Gusto mo rito? Dito? Bira, oh. Meron akong kasama dito at gusto mag-aral din ng doctrine class. Ayun, kita ka sa ano, oh. Kita ka sa yan. Kita ka sa ano. Marami nakakita sa iyo. Sige, doon ka na. May sugat ito sa paa eh. So, here is terror for the wicked. Those who defy Him, break His laws, have no concern for God's glory, but live their lives as though He did not exist, must not suppose that when at last they shall cry to Him for mercy, He will alter His will, revoke His word, and resign His awful threatenings. No! Yun ang dapat nating matandaan. Yung mga taong dinidefy ang Diyos, nilalabag ang kanyang mga utos, walang concern sa kaluwalhatian ng Diyos, at pagkatapos ang sabi niya diyan, iiyak at iiyak na sila'y kahabagan, at yung kalooban ng Diyos baliktarin. Di ba naalala niyo yung isang pwede nyo bang ipag-pray yung, sabi niya, yung anak ko na, kasi nandun na sa loob ng ataol na siya ay sa dalin ng Panginoon sa langit. Ibig sabihin, hindi na pwede i-alter. Kung yung taong yun namatay na nandun sa loob ng ataol ay hindi tumanggap sa Diyos, wala na. Pwede bang baliktarin yung Panginoon? Iligtas nyo naman yun. Ganon sa parehas nitong sitwasyon nito. So, sabi niya, no, He has declared, therefore will I also deal in fury. Mine eye shall not spare, neither will I have pity. And though they cry in mine ears with a loud voice, yet will I not hear them. Biro mo yan, napakabigat. God will not deny Himself to gratify their lusts. God is holy, unchangedly so. Therefore, God hates sin. Eternally hates it. So hence, the eternality of the punishment of all who die in their sins. So the divine immutability, like the cloud which interposed between the Israelites and the Egyptian army, has a dark as well as a light side. It ensures the execution of His threatenings as well as the performance of His promises, and destroys the hope which the guilty fondly cherish, that He will be all lenity to His frail and erring creatures,
and that they will be much more lightly dealt with than the declaration of His own word would lead us to expect. So we oppose to these deceitful and presumptuous speculations the solemn truth that God is unchanging in veracity and purpose, in faithfulness and justice. Hindi ganun ang Diyos yung nagbabago. So ang ating kailangan, anong tawag dito? Resolution sa ating buhay ngayong malaman natin ito. Mas lalo na yung magbigay hindi lang pansin, kung hindi ating sa buhay na ang ating Diyos ay ang Diyos na hindi nagbabago. Hindi dahil may mga pagkakataon na tayo may hinihiling, may pinagpipray na hindi niya sinasagot. Hindi ibig sabihin na nagbago na ang Diyos. God is still a God who hears and answers prayers. Amen? Kagaya nung procedure ginawa kay Sister Iris. We have prayed for her at ngayon nasa na siya, recovery room, nagpapahinga. Patuloy natin pag-pray na mabilis siyang maka-recover. Kaya meron tayong Diyos na nandyan sa sangkalangitan na anytime pwede tayong lumapit at kung paano siya sumasagot ng panalangin noon, ganun din siya sumasagot sa panalangin natin ngayon. Kung ano yung kapangyarihan ng Diyos noon, ay ganun pa rin yung kapangyarihan niya ngayon. Kung paano siya, how He deals with the wicked and how He deals with His children, then that's how He deals also today sa mga walang galang, masasamang tao. But andun ang biyaya ng Diyos, pwede silang maligtas kapag sila ay lumapit sa Diyos, magsisi at tanggapin ang Panginoon. So magandang gabi sa bawat isa. Next Friday, we'll start with the doctrine of salvation na magandang maintindihan ng bawat isang ligtas na at para ma-share din naman natin dun sa mga hindi pa ligtas. Sige, tayo ay mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, maraming salamat o Diyos na kayo ang Diyos na aming tinatawagan ngayon ay pareho ding Diyos ng mga panahon ni Moses, nila Abraham, na tinatawagan nila Panginoon, na we share with them, Lord, as we talk to you, as they talk to you, then is the same God. Maraming salamat po na kayo pa rin yung Diyos. Kung paano sinong tinawagan nila noon ay kayo yung aming tinatawagan ngayon, na nagpapasalamat kami sa inyo pong kabutihan sa amin. Patuloy ka, O Diyos, maghubog sa bawat sa amin, kami maging effective na inyong mga anak upang makapag-akay din ng mga ibang tao na makakilala, tumanggap sa inyo, Panginoon. O Diyos, maraming salamat din sa aming mga kasamang nasa live stream. Pagpalain nyo rin sila, O Diyos, na merong ganitong platform na pwede silang maka-join, makapakinig, at makapag-aral din katulad na ginagawa ngayon. O Diyos, pagpalain nyo rin po sila at maraming salamat po. At kami, O Diyos, ay muli nyong pagsamahin sa araw ng bukas sa prayer meeting ng 4 o'clock. At kayo uli, O Diyos, ay aming lalapitan para sa aming mga kahilingan. Sa iyo, O Diyos, lahat ang papuri, pasasalamat, ito ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus.
Amen. Amen. God bless you. Kayong mga nandito at kayong mga nandyan sa live stream. We'll see you tomorrow sa ating prayer meeting, 4 p.m. This is Pastor Vic Tolentino signing off. I have been washed in the stream of salvation, and